So, magapamatita sa pulong sa Dios. Ablihan na to, ito ang Biblia, mga kaigsunan sa Book of Proverbs. So, gusto ko mag-share mga inigugma sa about sa ginatawag slothfulness or kanibang ginatawag nga katamad. Why? Tungod we can apply it to our lives, especially in the serving the Lord. Kining ang pagiging slothful, dako kini kayo siya epekto sa to ang pagpanginabuhi o ingon man diha sa pag-alagad sa Ginoo. Proverbs chapter 6 verse 9 to 11. Proverbs chapter 6 verse 9 to 11. Okay, matod ba sa pulong sa Dios? How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a fowler, and your need like an armed man. Amen. Ingon diri nga magpadayon ka ba lamang og katulog taong tapulan? Kanusa ka man mubangon? Moingon ka ba lamang mutagtilaw lamang ako kadiyot? O mangiyugpos una ako og mupahulay og makadiyot? Apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Pakamayon sa Ginoo ang pagkabasa siya mga pulong, mag-aagpo ta sa makadaligid lamang. Labing balaan gamhanan na mga Diyos nga naa sa langit, daghan kayong salamat sa kamaayo mo diri kanamo. Niningatak na Ginoo uban ni kami. Lord, panalangini kining imong mga katawhan, mamulong ka Lord. Ikapa ang tagsa-tagsa kakasing-kasing nining imong mga katawhan. Nga sa diin Ginoo ang imong mga pulong dawaton nga may kalipay uban ang pagpasakop. O Lord, tabangi kining imong kubos nga sulugoon, wala ko may mahimo sa akong kaugalingon. Sa akong pagtindog ninilikod nga pulpito Lord, instrumento mo lamang ako Ginoo. Gani I pray nga ikaw magadihog nini nga mensahe Lord, nga mahimo kining panalangin sa imuhang nga mga katawhan. Mamuhat ka o Dios niningatak na. In Jesus' name I pray. Amen. So how to deal slothfulness? Slothfulness means a slow moving, inactivity, unwilling to make an effort to work. So mao na siya ang buot ipasabot sa slothfulness o pagkatamaran. Slow moving. Yamtak. Inactivity. Unwilling to make an effort to work. Ano pag yun ang iyang meaning is reluctant to work or reluctant to make effort. Kung ngayon kita reluctant mga inigugma, ka na ba nga nagaduha-duha? Nagaduha-duha. Ang tao di nga tamaran, nagaduha-duha siya sa pagtrabaho. Nagaduha-duha siya sa pangabudlay. So, si Pope Gregory describe about slothfulness, ug matud pa niya Pope Gregory, nga slothfulness as the temptation to make the easy way out and to avoid hard things. Nga matud pa ang pagkatapulan isip tentasyon sa pagkuha sa sayon nga dalan o sa paglikay sa lisod nga mga butang. No? So ang laktod nga pagkaistorya ang tao nga tamaran
galikay-likay sa obra. Si St. Thomas Aquinas, ang iya defines about slothfulness, ingo og matud pa ni Thomas Aquinas, slothfulness as a lack of appetite for God. Okay, walay gana, kulang sa gana. Dili ganahan mo simba, dili ganahan mo prayer. So, ang ugat day dira is pagkatamaran. Nga matod pa ni Thomas Aquinas, a lack of appetite for God. Okay. So, og matod pa ni E.W. Tozer, ni Aiden Wilson Tozer or A.W. Tozer, was American Christian pastor, gina-describe niya ang about sa slothfulness is a spiritual complacency and willingness to grow in faith. Mao ni ang pag-describe ni Aiden Wilson Tozer about sa slothfulness. So, a slothful person is unmotivated by a pressing need that requires immediate attention. Ang usa daw katapulan nga tawo dili mapalihok sa usa ka dinalian nga panginahanglan. Okay? So ang tapulan nga tao dili nimo mapalihok sa usa ka dinalian nga nagakinahanglan dayon nga pagtagad. Iya kayo murag kung palihokon nimo nga dinalian kayo mura ra kana bang walay natabo. Okay? So mao na ang tao nga tamaran unmotivated by a pressing need that requires immediate attention. So slothfulness is characterized by inactivity. Okay? Absenteeism and non-commitment. Ang pagkatapulan, gihulagway, pinaagi sa pagkadili aktibo, pagka-absent o pagkadili komitado. So makita nato mga kaigsunan, from the very beginning, God is working. Amen? Kung basahon na to ang Biblia, the opening chapters of the Bible, include the dramatic work of God in creation. Okay, kung ang book of Genesis, kung basahon nimo dira, makita namin mo nga ang Diyos gatrabaho siya. Nakuha ba nato mga kaigsunan? God serves as the great example of what it means to be a worker. Amen. Adam was created by God and commissioned on a worker. Praise God. Ginhimo si Adan sa Ginoo o ginsugo nga magtrabaho. So in the New Testament, makita nato mga inigugma, we see Jesus coming to the will of the Father. He came to work the works of God. John 6:38. For I have came down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Nga matud pa ni Jesus Christ, kay nanaog ako gikan sa langit, dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili sa pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. John chapter 9 verse 4, I must work the works of Him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can work. Samtang adlaw pa, kinanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. So makita nato mga inigugma, Jesus coming to do the will of the Father.
Amen. The second person of the God's head is depicted in the New Testament as a worker. Praise God, no? Makita na to si Jesus, katrabaho siya. And Paul, warning the church at Thessalonians against slothfulness. Ginawarningan ni Paul ang church sa Thessalonica. May tungod sa ginatawag pagkatapulan. Amen? So it was so serious to Paul. Matod ba diri mga inigugma? Basahon ta, amen. Okay. Sika Thessalonians chapter 3, verse 6. Sika Thessalonica chapter 3, verse 6. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan, ug wala magtuman sa mga pagtulunan ug pamatasan nga among gibilin kanila. Kay naibaluan ninyo nga angay kamong mosunod kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinuon nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Verse 9, gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. Verse 10, kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingna namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. So, it was so serious to Paul, mga inigugma, that he counseled the church to refuse to spend time with people who refuse to work. Ingon niya nga, kay samtang diha pa kami kaninyo, uban kaninyo, giingna namo kamo ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nagsugo kami nga ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Mga igsoon, ayaw kamong pagtapol sa pagbuhat ug maayo. Kung dunay dili mo sunod sa among gisugo pinaagi nining sulata, panid-i siya ug ayaw na pagpakig-uban kaniya aron maulaw siya. Ayaw siya isipa nga kaaway apan pasidan ihinuon siya ingon nga igsuon. No? So ingon diri mga kaigsunan, but we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us. For you yourselves know how you ought to follow us. For we were not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge, but worked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. For even we were with you, we commanded you this: if anyone will not work, neither shall he eat. Amen? So it was serious to Paul, mga inigugma, that he counseled the church to refuse to spend time with people who refuse to work. Dira sa may verse 14 and verse 15. Because their slothful attitudes
and manner of living pose a threat to the entire church. Ang ilang pagkatapulan nga mga kinaiya o paagi sa pagkinabuhi, naghulga sa tibuok simbahan. In other words, a man who refused to work cannot be trusted with the ministry. Nakuha ba na ito mga inigugma? Praise God. 1 Timothy chapter 5 verse 8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Amen. Ingon 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang panimalay, nagsalikway sa iyang kaugalingong sa iyang pagtuo, ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Amen. Usay matamaran kita mo atiman sa tuang mga paryente, sakop sa atong panimalay. Pamatyag nato daw wala kitay labot sa tuang panimalay. Amen. Usay tungod sa atong pagkatamaran, murag wala tay pakialam sa atong pamilya. Wala tay pakialam sa tuang lulo. Wala tay pakialam sa atong lula. No? Sa imong manghod. Praise God. O dili ka maulaw nga lain pang tao ang muhungit sa imuha nga lulo. Lain pang tao ang muagak sa imuha nga lulo. Amen. So ingon sa Biblia mga inigugma, ang dili mag-atiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, o mas dautan pa kaysa dili magtotoo. No? Praise God. Sometimes, because of slothfulness, it seems like we don't care about our family, our lulo, our lula. Amen. So, diri kita mga inigugma, what are the symptoms of slothfulness? Mga sintomas, mga signs. Number 1, nga mga symptoms of slothfulness, sintomas or signs sa pagkatamaran. Number 1, making soft choices. Amen. Magahimo sila sayon og soft nga mga pagpili. Bot pasabot, little decisions with the goal of maintaining comfort and taking easy part. So, ang mga taong tamaran di ay, ang usa ka sign dira, magahimo sila gamay kayo nga desisyon. Nga ang ila goal, ang ila handom, i-maintain ang pagiging comfort. O gusto nila sang easy sayon. A slothful person may procrastinate. Kung may yung kita procrastinate, mga inigugma, langay-langay. Ang tamaran di ay nga tao, mga inigugma, nagalangay-langay. O refuse to work in adverse condition. Kung may kita adverse, mga inigugma, dili maayo. So ang tamaran ng tao, mga inigugma, nagalangay-langay siya sa pagtrabaho diha sa dili maayo nga kondisyon. Praise God. No? Matud ba dira mga inigugma sa ato ang text? Okay? Sa Proverbs chapter 6 verse 10 and 9. Okay? Ingon na, moingon ka ba lamang, mutagpilaw lamang ako kadiyot, o mangayugpos una ako umupahulay sa makadiyot? Verse 11, apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Praise God. No? Verse chapter 19. Proverbs chapter 19, mga inigugma. Verse 15. Okay? Proverbs chapter 19, verse 15.
Ingon dira, laziness cuts one into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. Amen. So matod ba diri mga inigugma nga ang tao di ay nga tamaran. Ingon diri, kung magtinapulan ka o magpunay katulog, gutumon ka. Amen. Chapter 26, verse 14. Ingon diri, ang tapulan nga nagligid-ligid sa higdaanan, sama sa pultahan nga mag-abli-abli diha sa bisagra niini. Amen. One of the symptoms of slothful people is making soft choices, making little decision with the goal of maintaining comfort, taking easy part. Amen. Number 2, disregarding time and seasons. A slothful person is not a self-starter. Amen. So, ang tao di ay nga tamaran mga inigugma, dili siya ingon ginatawag self-starter. Buti pasabot, walay initiative. Kinahanglan pa mandaran, kinahanglan pa suguon. Disregarding time and seasons. Ang lain pa, kay ang tao nga tamaran, dili siya self-starter, wala initiative, kinanglan pa mandaran, kinanglan pa suguon, ang lain pa, kay masuko og suguon. Masuko og mandaran. A lazy person gets angry when ordered. To him, one day is as good as another. Alang kaniya ang usa ka adlaw sama ka maayo sa laing adlaw. A slothful person does not understand the value of time. Ang tao nga tamaran, dili niya masabtan kung unsa kabililhon ang oras. A slothful person does not understand the meaning of seasons. His basic philosophy is to live for the moment and let the future take its own. Mauna ang niya basic philosophy siya una-una. Amen? Ug matud pa dira mga inigugma, Ephesians chapter 5 verse 14. Okay? Ephesians chapter 5 verse 14 mga inigugma. Okay. Ingon dira, awake you sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Insya bangon, hinga tulugon. Siya pagmata na, hinga tulugon. Bangon gikan sa mga patay. No? Iyang usay ang atong ganahan kaning obra sa patay. Amen mo na ingon diri sa Biblia. Pagmata na hinga tulugon, bangon gikan sa mga patay. Og hatagan ka ni Kristo og kahayag. Hallelujah. No? Ingon dira busa pagmatngon kamo pag-ayo. Sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundi sama sa mga maalam. Ayuha pagamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Amen. Ayuha pagamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. But a slothful person, to him, one day is as good as another. Amen. Alang kaniya ang usak adlaw sama kamaayo sa laing adlaw.
Muna ang basic philosophy sa nga slothful people. Pero ingon diri, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Amen. The slothful person does not consider that he must one day give account to God for the way he has used his time. No? Wala gina-consider sa usa ka tawo nga tamaran nga kinanglan siya mo atubang sa Ginoong pila ka adlaw ug magahatag husay kung paano niya gigamit ang iyang panahon. Proverbs chapter 12 verse 24. Proverbs chapter 12 verse 24 mga inigugma. Ingon diri ang pagkugi makahimong gamhanan sa tawo. Apan ang katapol makahimo kaniyang ulipon. Amen. Chapter 20 verse 4. Ingon diri mga inigugma, ang mag-uuma nga tapulan kaayong mudaro sa iyang uma sa panahon sa tingdaro, dili makabaton bisag unsa sa panahon sa ting-ani. Amen. That's why mga inigugma, a slothful person, ang tao nga tamaran, every job becomes a mountain in his path instead of a door of opportunity. Para sa mga tao daw nga tamaran, every job sa matag trabaho niya nagiging bukid sa iyang dalanon. Imbes nga iya kabigon nga usa ka pirtahan sa oportunidad. Proverbs chapter 24 verse 30. Ingon dira mga inigugma, nakaagi ako sa kaumahan o kaparasan sa taong tamaran og hungog. Napuno kini sa mga sagbot nga tunokon og nalukop sa mga gunahon og nalumpag ang paril nga naglibot niini. Gitan-aw ko kini og namalandong ako bahin niini og nakakuha akong pagtulunan nga mao kini. Kung magsigi kag katulog og magkiyugpos sa imong mga kamot aron mo pahulay, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa usa ka armadong tulisan. Amen. Chapter 12 verse 27. Proverbs chapter 12 verse 27 mga inigugma. Ingon diri, dili gayud makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha, apan masapian ang kugihan. Amen. Ecclesiastes chapter 10 verse 18. Ecclesiastes chapter 10 verse 18 mga inigugma, ingon diri, kung ang tao tapulang musungkip sa iyang atop, magtulo kini og matunas. Amen. Kung ang tao tamaran nga musungkip sa iyang atop, magtulo kini og matunas. That's why mga inigugma, sikanting mga inigugma, symptoms of slothful person is disregarding time and seasons. And number 3, limiting activities because of fear. Sometimes slothfulness is the result of irrational fear. Kung may yung kita irrational, dili angayan. Amen? Ang pagiging tamaran daw, amen, usahay, resulta kini sa ginatawag, dili angayan nga kahadlok. Dili magtrabaho tungod mahadlok, ma-overfatigue. Dili mo trabaho ba kay nahadlok ba si ma-stress. Maguba ang beauty. Amen? Limiting activities because of fear.
Amen. As an escape from his fear, a slothful person sleeps. Proverbs chapter 26 verse 13. Proverbs chapter 26 verse 13. Ingon diri, ang tapulan dili gusto mo gawas sa balay. Og moingon lang, may liyon man good sa kadalanan. Verse 14, ang tapulan nga nagligid-ligid sa danan sama sa pultahan nga na mag-abli-abli diya sa bisagran ini. Ang mga tao nga naghinubra ang pagkatapulan bisan gani sa paghungit sa ilang pagkaon. Verse 16, ang taong tapulan naguna-una nga mas aptik siya kaysa 7 ka tawo nga makahatag og mga maayong katarungan. Praise God. No? Ang lain pa diri mga inigugma kay kalabanan sa mga taong tapulan, ingon diri ang mag-apil-apil sa panaglalis. Amen. No? Mahisama sa tao nga nanakop og iro pinaagi sa paggunit sa mga dalunggan ini. No? Ang usa ka tawo nga magtinunto sa iyang isig kaingon o unya mo ingon nga nagkomedya lamang siya, nahisama sa usa ka buang-buang nga nagdula-dula og makamatay nga hinagiban. Kung wala kay sugnod, mapalong ang kalayo. Kung walay libak, muhunong ang panaglalis. Ang uling maoy makaimog baga, ang sugnod maoy makapasiga sa kalayo, ug ang mga samukan maoy makahaling sa panaglalis. Lami kaayo ang libak. Gusto gayud kita nga mulamoy niini. No? Hallelujah. Ang sulti nga dili matinud-anon og naglilong sa imong gihuna-huna na isama sa dili maayong plata nga gihalob sa baratuhon nga kulon. Ang tigpakaaron ingnon nagtago sa iyang pagdumot. Ang tigpakaaron ingnon nagtago sa iyang pagdumot. Pinaagi sa mga pag-ulog-ulog. Pagpakaaron ingnon. No? Ang tigpakaaron ingnon nagtago sa iyang pagdumot, pinaagi sa mga pag-ulog-ulog. Nindot kining pamation, apan ayaw siya tuuhi, kay ang iyang kasing-kasing puno sa pagdumot. Mahimo nga taguan niya ang iyang pagdumot, apan makita sa tanan ang dautan niyang binuhatan. Amen. Ang mga tao nga buot unta mulitag sa uban maunay niini. Okay? That's why mga kaigsunan, sometimes slothfulness is the result of irrational fear. Para maka-escape siya sa iyang kahadlok, matulog na lang siya. Proverbs chapter 22 verse 13. Ang taong tapulan magpuyo lamang sa balay. Og moingon nga tingali unyag tukbon siya sa liyon kung mugawa siya. Amen. Hallelujah. Number 4, nga mga symptoms, mga kaigsunan of slothful person, slothful people, is living in a world of wishful thinking. Nagapuyo siya sa kalibutan nga hasta lang sa pangandoy. Wishful thinking. When the slothful is not sleeping, he thinks about things he wants to do and the things he wants to get. However, he never takes action to make his hope a reality. Ang tao di ay nga tamaran
No, wala man siya natulog, pero nagauna-una siya sa mga butang nga gusto niya himuon, nagauna-una siya sa mga butang nga gusto niya maangkon, pero wala siya naga-action para ang iyahang ginauna-una, ginalauman, matabo. Amen. Maunang mga wishful thinking. Amen. The tension between his restless mind and his inactive body produces destructive frustrations. Magaproduce ang frustrations mga inigugma. Amen. Kung ikaw nagahuna-huna pero wala ka nagalihok. Proverbs chapter 21 verse 25. Ingon diri, ang usa ka taong tapulan nga nagdumili pagtrabaho sama ra sa naghikog. No? Ang usa ka taong tapulan nga nagdumili pagtrabaho sama ra sa naghikog. Amen. Siya naghunag hinakog sa tibok adlaw apan ang taong matarong makahatag o muhatag sa madagayaon gayud. Amen. Makahatag sa madagayaon gayud mga inigugma. Hallelujah. So may ihatag siya. Nganuman, gatrabaho siya. Praise God. Ingon sa Biblia, more blessed to give than to receive. So, paano ka ma-bless kung wala ka may gihatag? Nga nung wala ka may gihatag, wala ka gatrabaho. Amen. Praise God. Unsa may ihatag nimo kung dili ka magtrabaho? So, paano ka mabulahan? Praise God. Chapter 19, verse 24. Ingon diri, may mga tao nga tapulan kaayo, bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. So may mga tao nga tamaran nga gusto silbihan. And number 5, nga mga symptoms, ari mga inigugma, sa mga tao nga tamaran, usa sa sintomas nila, dili sila mo angkon nga sila tamaran. Deny slothfulness. Proverbs chapter 26 verse 15. Okay. Proverbs chapter 26 verse 16. Ang taong tamaran naghuna-huna nga mas abtik siya kaysa pito ka tawo nga makahatag og mga maayong katarungan. Amen. He stubbornly denies accusation of being slothful. Kusganon niya nga i-deny ang mga akusasyon nga siya tamaran. Masuko kung ingnon tamaran. Amen. Ako na dumduman mga inigugma sa una. Giingnan ko sa akong ugangan. Ako daw tamaran. Now, anugon lang daw nga ilang nga bata nakapamanag tamaran. Giprobe na ko na mga inigugma. 7 ka bulan wala ko nag-di-off. Oh. Mo ni ako living testimony, 7 ka bulan wala ko nag-di-off. Giprobe na ko sila, gipakita na ko sila nga nagsala sila nga pagtanaw sa kuha. Amen. So deny slothfulness. Okay? So diri kita mga inigugma, what are the consequences? Anong mga konsekwensya sa pagiging tamaran? Number 1, no productive. Amen. One of the consequences of being slothful, no productive. Amen. It kills enthusiasm for a church vision. Patiyo niya ang kalayo sang vision sang church. Mao ni siyang konsekwensya sa pagiging tamaran. It can make a lively church
a lukewarm church instantly. Himuon niya nga ang church nga alabaab gikan sa pagiging buhi, sa pagiging init. It kills evangelistic and soul winning. Patiyo niya ang pag-evangelize o pagpangdaog sang kalag. Mauni ang konsekwensya sa pagiging tamaran. Slothfulness is a slow death. Amen. Slothfulness is an insidious disease. Kung mayroon kita insidious mga inigugma, malimbungon nga sakit mga kaigsunan ang pagiging tamaran. So no productive. Ano pag yun? Poverty, kapigaduhon, lack and inability to take care of oneself and the family. Amen. Ang konsekwensya sa pagiging tamaran mga inigugma, dili lang poverty sa ginatawag material, kundi may dako kini siyang angot sa ginatawag spiritual mga inigugma. Nadumduman ninyo ang giingon ni Jesus Christ sa Matthew chapter 25. Ingon ni Jesus, wala kay pulos tamaran ug wala kay pulos nga sulugoon. Ingon ni Jesus, kuwaa ang naa sa iyaha ug ihatag ni adtong may anaa. Amen. Insya, ingon sa iya disciple ni Jesus, Lord, may naana na siya? Tagaan pa man nimo siya? Ingon ni Jesus Christ, ang tao nga butan, bisag may naa pa siya, tagaan pa. Pero ang tao nga tamaran, bisag ang gamay nga naa iya hakwaon pa. Buti pa sabot mga inigugma, ang konsekwensya, poverty, kapigaduhon, dili lang sa material, may dako kinig-angot sa spiritual mga inigugma. Amen. Chapter 13 verse 4, Proverbs. Ingon diri chapter 13 verse 4, ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang, apan dili niya kini maangkon, ang kugihan makabaton sa tanan niyang gikinahanglan. Amen. So ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang, apan dili niya kini maangkon. Praise God. So if we want to eat good and live in a decent home with comfortable clothing, then we can't afford to be lazy. Bisag mangandoy kapag nami nga pagkaon, magpuyo sang disente nga balay, komportable nga mga sinina, dili ka maka-afford ana kung ikaw tamaran. Amen ba? Amen. Chapter 10 verse 4. Proverbs chapter 10 verse 4 and 5. Makapobre kanimo ang pagkatapulan, apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Amen. Praise God. Verse 5. Ang taong maalamon mag-ani sa tukmang panahon, apan makauulaw ang pagsigig katulog sa panahon sa ting-ani. Amen. Makauulaw ang pagsigig katulog sa panahon sa ting-ani. Praise God. So, usa sa konsekwensya sa pagiging tamaran, magaresulta kini condemnation. Amen. Another thing, slothfulness can cause us to lose our job. Walay amo nga manamian nimo kung ikaw tamaran. Slothful is a trait that no employer or boss would like to have. Kung ingon kita trait, kinaiya. Ang pagiging tamaran, kinaiya kini, o walay amo nga
maganahan niini. Chapter 10 verse 26. Ingon diri, ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga mupaluha sa mata sa nagsugo niini. Amen. Buti pasabot mga inigugma, slothful person o slothful people irritates their employers. Mairitar ang imong amo kung ikaw tamaran. Like vinegar to the teeth or smoke in the eyes. Ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga mupaluha sa mata sa nagsugo niini. Amen. Praise God. Wala kumalimot sa una mga kaigsunan. Elementary ko, gisugo ko ni mama, papasan sa usa ka basket nga palya para ibiyahe sa stop. Pero wala kumutuman kay nagtaksi ra ko. Wala kumalimot anak kapatid. Siya, idulong ko dito sa Pinukutan, kay bukid amo 3 kilometers. Patubang sa highway. Idulong ko sa Pinukutan kay lukduan ning usa ka basket nga palya. Wala kumutuman, gasigi kog taksi. Pero kabalo mo mga inigugma, akong mama mao'y naglukdo. Samtang gataklad siya sa bungtod kay wala pa to'y karsada sa una. Gahilak akong mama. Pero kabalo mo, Sabado sa gabi, tibuok gabi, wadyo ko katulog, sige kong hilak, gamahay ko. Kaya ngon sa Biblia, mga inigugma, ang tamaran sama sa suka nga makapangilo sa ngipon o sa aso nga mupaluha sa mata sa nagsugo kaniya. Amen. That's why mga inigugma, praise God, slothfulness can cause us to lose our jobs. Walay ganahan nimo nga amo kung ikaw tamaran. Pero kung ikaw butan, maanugunan ang imong amo nga mupahawa ka. Amen. Pero kung ikaw tamaran, imong amo mangitag paagi para mupahawa ka. Amen. Praise God. No? Salamat sa Diyos. Sang nag-approach na ako kung manager nga mo resign ko pag sa akong trabaho kay Mamastor. Ingon niya, diin ka Mamastor ko sa San Carlos, sir. Siya i-assign ta ka sa San Carlos, samtang Mamastor ka, ga-duty pud ka. Nga numan, naanugunan sila. Amen. Another thing, as slothful people, always looking up to others for rescue. Ang mga tamaran nga mga tao, kanunay sila nga nagatanaw sa uban para sila rescuehon. Kabati-bati sa cellphone. Gutumaan ni oy. Amen. A slothful people is always looking up to and expecting favors from others as of debtors. Para mangutang. Amen. Para manghulam. Amen. Another thing, as slothful people will invariable, amen, become gossip, talebearer, and busybodies, amen, in affairs that do not concern them. Ang mga tamaran nga mga tao, kapatid, kanunay sila nga nagachismis. Amen. Ingon diri sa may 1 Timothy chapter 5 verse 13. 1 Timothy chapter 5 verse 13 ingon diri, makakat-on usab sila pag usik-usik sa ilang panahon, kay manumbalay naman sila. Apan labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak o pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. Okay, mga taong tamaran, ang obra
manubalay, magchismis. No, si Kuano, hangyo ko ato niya, wadyo ko pahulma ba? Naabiyagod? Na, di jud magpahulam? Okay? So, how to deal slothfulness? Okay, number 1, dali unta ni. How to deal or how to overcome slothfulness? Number 1, learn from the end. Proverbs chapter 6 verse 6. Ingon diri mga inigugma. Taong tamaran, kinahanglan nga makakat-on ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Amen. Gusto nimo mahawa sa pagiging tamaran, magtuon ka sa hamigas. Gusto nimo sang more productive lifestyle? Ang hulmigas naga-illustrates sang basic characteristics that are lacking in the lives of those that are slothful. Amen. Nga ang hulmigas ingon diri, taong tamaran, kinanglan nga makakat-on ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari. Verse 8, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init, alang sa ting-tugnaw. Amen. Ang hulmigas, mga inigugma, matawag nato nga naa sila'y initiative, naa sila'y self-direction, respect for season, the ability to finish job, and foresight needed to plan for the future. Mauni ang hulmigas, mga inigugma. Ginarespect nila ang season. Ingon diri mga inigugma, wala sila'y pangulo o dako-dako o hari, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init, alang sa ting-tugnaw. They respect for season. Amen. May naa sila'y ability to finish job. Amen. Naa sila'y pagpanglantaw, foresight, needed to plan for the future. Gaplano sila sa umaabot. Amen ba? And number 2, remember that the king's business required haste. Amen. Ang business ang atong Dios naga-require kini sang pagdali. The king's business required haste. Amen. Nagkinahanglan sang dali. Dili yamtak, dili iya-iya. And number 3, remember that the lazy are losers. Chapter 13 verse 4. Amen. Ang taong tapulan mangandoy sa usa ka butang apan dili niya kini maangkon. Remember that the lazy are losers. That's why God wants us to express our uniqueness and creativity to glorify Him through all that we accomplish. Ang Diyos, amen, naga-expect siya sa atua sing ginatawag uniqueness o creativity pagkamamugnaon. Praise God. Para mapaghimaya sa iyaha. Pinaagi sa tanan natong nahimo. God wants us to express our uniqueness and creativity to glorify Him through all that we accomplish. Palakpakan na ito nga Ginoo. Magaduko tas makadaligid lang. Mga inigugma, nagawali ko about slothfulness. Amen.
pagkatamaran, pagkatapulan. Amen. Dako kini nga bagay mga hinigugma. Makapaapikto kini sa ato ang pangabuhi. Makapaapikto kini sa atong ministry. Makapaapikto kini sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. That's why niningatak na. Amen. Hallelujah. Gusto sa Dios, amen, nga og naga-expect ang Ginoo nga mahimaya siya sa ato ang mga ginahimo. Be honest. Ayaw pag i-deny nga ikaw tamaran. Amen. I-surrender sa Ginoo. Pangayo ang tabang sa Ginoo. Lord, ani ako, usa ko katamaran. Ina-accept na ko na. Apan tabangi ko. Tungod kay ang imo gingharian, ang imo business, require it has. Nagakinanglan sang pagdali. Dili yamta. Lord, ani ako. Hinhin kay kumulihok. Ya kayo kumulihok, Lord. Lord, ani ako. Masuko kog suguon. Masuko kog mandaran, Lord. Baguha ko Ginoo. Tabangi ko, Lord, nga magtuon sa hamigas. Nga ang hamigas, Lord, wala sila'y leader. Amen. Wala sila'y dako-dako, wala sila'y hari. Wala sila'y pastor. Apan magtigom sila sa ilang pagkaon, panahon sa ting-init, alang sa ting-tugnaw. Ang halmigas may anaay initiative. May naay self-direction. Ginarespect nila ang season. Amen. O usa sa sign mga inigugma, praise God, sa tamaran nga tao. Hallelujah. Gindisregard nila ang time and seasons. Praise God. Alang kaniya ang usa ka adlaw sama ka maayo sa laing adlaw. Pero kabatid, ang Biblia nag-ingon, ayuhon nato pagamit ang atong panahon kay dautan kini nga adlaw. Amen. So dili pa ulihi ang tanan. Ginwali ko ni mga inigugma tungod. Yes, ang Dios mutabang. Pero dako kaayong bahin ang atong paghago. Willing ang Dios mutabang. Faithful siya mga promise. Pero dako kaayong bahin ang atong paglihok. Samtang nagaduko ang tanan, nagapiyong ang mga mata. Gusto ko makig-istorya sa mo ang bisita. Bisita ka na mo, niningatak na. I don't know, basi wala kayo ni mo masabti, mga pulong imo na pamatian. But I tell you, friend, Jesus loves you. Ano man imo status sa kinabuhi, ano man imo problema karon, Jesus can change your situation. Amen. Jesus can change, amen, your destiny. So niningatak na di ko magapadugay sa mga mon nga mga sa mga mga bisita, dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok. Kung ikaw ka na, iisa lamang mo to nga kamot. Bisita ka na mo. Praise God. Dawata si Jesus bilang imong Lord and personal Savior. Amen. Ayaw ka ulaw, dili na mo tuyo pakaulawan ka. Praise God. Gusto ni Jesus Christ nga maangkon mo ang iyahang pagpasaylo, ang iyahang kaluwasan. Praise God. Dawata si Jesus, bisita ka na mo, may mag-guide sa imo hadira, amo ang mga workers. Amen. Mapray lang kami sa inyo dirita sa tubang. Okay?
Kadali lang, mapray lang kami sa inyo din. Okay. May mag-guide sa inyo nga dira. Okay. Dali lang, mapray lang kami. Ibaylo kong panawagan sa mga anak sa Diyos. Gusto mo makita ang mga milagro sa Ginoo. Amen. Kinahanglan mga kaigsunan, magtuon kita sa halmigas. Inablihan kong altas ng Diyos ay challenge ito kang istoryahan ang Ginoo. Amen.